Magandang araw! Welcome back to my channel. I am Elamine Nolasco, your online tax consultant. Bago tayo magsimula, don't forget to like, share, and subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa tax tips natin. Ngayong araw, pag-usapan natin kung paano maging mas madali at hassle-free ang ating tax compliance through RMC 8-2023, ang bagong rules sa pagsasubmit ng annual inventory list. Ano nga ba ang Memorandum Circular number 8-2023? Ang RMC number 8-2023 ay isang mahalagang update mula sa BIR tungkol sa pagsasubmit ng ating annual inventory list. Ang pinaka-main point nito, goodbye hard copies. In-update nito ang lumang rules ng RMC 57-2015 para mas maging digital at paperless ang proseso. Sino ang dapat mag-comply? Lahat ng taxpayers na tangible asset rich. Ibig sabihin, kung ang mahigit kalahati ng assets ng business mo ay nasa inventory or accounts receivable, covered ka nito. Ito ay mandatory para po sa mga manufacturing, retail, real estate, and construction industries. Now, let's talk about the how. Paano nga ba dapat ang itsura ng inyong inventory list? Hindi po pwedeng kahit anong format lang. Under RMC 8-2023, the BIR is very strict. Meron silang tinatawag na prescribed formats na naka-attach sa annexes. Depende ito sa inyong nature ng business. Una po nating format ay Annex A. Ito po ay para sa manufacturing, merchandising at retail businesses. Ito po ang pinaka-common, especially para sa ating mga online sellers at craft businesses. Dito, kailangan nating i-list ang ating finished goods, work in progress, or work in process, at raw materials. Importanteng ilagay ang product code, description, quantity, at syempre ang total cost. Next naman po natin ay Annex B and B1. Para naman ito sa real estate business. Kung ikaw naman ay nasa real estate development, ito ang gagamitin mo. Dito nyo ililista ang inyong raw land, projects under development, at ang status ng inyong mga unsold units. Last na format natin ay Annex C. Ito naman ang para sa construction businesses or construction firms. Para sa mga construction firms po, ito ay project-based. Kailangan pong i-report ang inyong unused materials on-site at ang status ng bawat contracted projects. Tandaan, itong mga Excel files po na ito ang ilalagay po ninyo sa inyong USB. Be very careful. Ang total value sa mga listahang ito ay dapat mag-match exactly sa inyong financial statements at income tax return. If there's a discrepancy, lalo na kung digital na ang checking ng BIR, automatic flag agad yan. So make sure to download the correct annex template para siguradong no error ang inyong submission. Let's get into the actual process. Paano ba tayo magsasubmit? Gone are the days na kailangan nating mag-print ng makakapal na inventory lists at dalhin ito sa RDO box by box. Under RMC 8-2023, the BIR has made it clear. Hard copies are no longer required. Here is the step-by-step submission checklist. Una po, digital storage. I-save ang inyong prescribed formats, yung ating Excel and PDF files, sa isang USB flash drive or DVD-R. Yes, officially allowed na po ang USB ngayon. Next, ang step number 2 natin ay ang proper labeling. Ito po ang madalas makalimutan. Ang inyong USB or DVD must be properly labeled. Isulat ng malinaw ang inyong registered taxpayer name, TIN with branch code, RDO number, at ang taxable year. Hindi po ito pwedeng blanco lang pag abot nyo sa counter. Third ay ang ating notarized na Annex D. Kahit digital ang files, kailangan pa rin po natin ng perma. So, isubmit po natin yung ating notarized sworn declaration or Annex D. Dito nyo po pinapatunayan na ang data sa loob ng USB ay totoo at accurate. Ito po ay i-acknowledge. Pagkaabot po ninyo sa RDO, i-check po nila ang files. Kapag okay na, bibigyan po kayo ng acknowledgement receipt or stamp as proof na received na ang inyong submission. Pro tip po from your online tax consultant, huwag kalimutan i-scan ang inyong received documents and keep a backup of your USB files. Digital files can get corrupted, kaya double check before you leave the RDO.
Moving on to the most important part of our report, the deadline. Kailan nga ba natin dapat isubmit ng ating annual inventory list, the digital? Under the existing rules maintained by RMC 8-2023, the deadline remains the same, within 30 days following the close of the taxable year. Para sa karamihan sa atin na sumusunod sa calendar year or ang ending ng accounting period ay December 31, ang inyong deadline ay January 30. Kung ang inyong business naman ay gumagamit ng fiscal year, kailangang magbilang ng 30 days mula sa huling araw ng inyong piniling accounting period. So, why is it important to mark your calendars? Huwag nating hihintayin ang last minute. Tandaan, digital na tayo, pero kailangan pa rin nating pumunta sa RDO para isubmit ang USB at Annex D. Kapag nag-down ng system or nagkaroon ng mahabang pila sa deadline day, baka mali tayo. Para mas maintindihan natin kung bakit big deal itong update na ito, let's do a quick comparison between the old RMC 57-2015 and the current RMC 8-2023. Dati, sobrang gastos sa papel at ink. Under the old rule, kailangan nating mag-print ng hard copies at pirmahan ang bawat page. Ang bagal i-process at ang hirap i-store. Plus, DVD-R lang ang tinatanggap nila noon. Pero ngayon, thanks to RMC 8-2023, we are officially paperless. Soft copies na lang ang ipapasa natin sa BIR. Ang laking tipid sa space and effort. Tinatanggap na rin nila ang USB flash drive, which is more modern and easier to use compared to the old DVD. However, keep in mind, dahil wala na tayong pinipirmahang sandamakmak na papel, pinalitan na ito ng Annex D or yung notarized sworn declaration. Ito na po ang proof na accurate ang files na nasa loob ng inyong USB. Ang shift na ito ay hindi lang para maging high-tech ang BIR. It's actually to help them with data matching. Mas madali na nilang makikita kung ang inventory nyo ba sa USB ay tugma sa binabayaran nyo sa ITR. Kaya as your online tax consultant, I always say, be digital but be accurate. Maraming nagtatanong, Miss Ella, kailangan ko bang mag-file nito? Ang sagot ng BIR ay simple. Kung ang business mo ay tangible asset rich, meaning marami kang physical inventory, yes, kailangan mo itong isubmit. Specifically, hinati ng BIR ang mga format sa tatlong main industries. First, ang manufacturing, merchandising at retail group under Annex A. Dito pasok ang karamihan sa atin mula sa malalaking retail stores hanggang sa ating mga online shops at craft businesses. Second, ang real estate industry under Annex B. Dito naman inire-report ang mga unsold land at condo units. And third, ang construction industry under Annex C para sa mga contractors. Bilang inyong online tax consultant, payo ko na tingnan ang inyong Certificate of Registration or COR. Kung ang nature ng business nyo ay involved sa pagbebenta ng physical goods, huwag kalimutang i-prepare ang inyong digital inventory list bago ang deadline para iwas penalty. Key tip! Kahit service ang main business mo, pero may binebenta kang physical items, gaya ng printed books or merch, kailangan mo pa ring mag-file para sa mga physical items na iyon. So, papaano naman kung nakalimutan or nakaligtaan mong mag-submit within the deadline? So, it is important na mag-act tayo po agad. As noted, ang obligation po natin na mag-submit ng report ay hindi nawawala dahil lang nakaligtaan po natin na mag-submit on time. So, yung iba kasi ang iniisip, once na makapagbayad na po kayo ng penalties ay hindi nyo na po kailangan gumawa ng report. Mali po iyon. So, kung nakalimutan po nilang mag-file, kailangan nyo pa rin pong mag-file ng required soft copies at dapat po ay accompanied po ito ng payment ng ating corresponding penalties. Since nandito na po tayo sa usapang penalty para sa non-submission or late filing, pag-usapan po natin ang compromise penalty. Marami pong takot dito, but as your online tax consultant, I want you to understand how it's computed. Ang penalty para sa late inventory list ay hindi fixed. Naka-based po ito sa inyong gross sales. Kung maliit pa ang inyong shop or non-operational ang inyong shop, pwedeng 1,000 lang ang multa. Pero kung malaki na ang inyong business,
it can go as high as 25,000 pesos. At ito ang kailangan po ninyong tandaan. Compromise ang tawag dito dahil ito ay agreement nyo ni BIR para hindi na po umabot sa kaso or court. Pero wag nyo po itong gawing habit. Kapag late kayo, kailangan nyo po munang pumunta sa inyong RDO para makomputan po kayo ng penalty. Huwag po kayo basta-basta magbayad or gagawa ng BIR Form 0605. Siguraduhin nyo po muna na ang amount po ay nasa tamang bracket ng inyong sales. Once paid, i-attach po ang resibo sa inyong USB submission para po maklear ang inyong record. Kasama rin po ang BIR Form 0605 or ang ating payment form. Sabi ko nga, a penalty paid is a lesson learned, but a happy filing is always better and cheaper. Let's talk about the silent killers of tax compliance. Surcharge and interest. Maraming nag-iisip na okay lang, 1,000 lang naman ang compromise penalty sa inventory list. But wait, it can get bigger. If the BIR finds out na mali ang inventory report nyo at nag-result ito sa mas mababang tax payment, doon papasok ang 25 surcharge. Isipin nyo, automatically tataas ng 25% ang utang nyo sa gobyerno. At kung mapatunayan na sinadya ninyo itong itago, it can go as high as 50% fraud surcharge. And then, there's 12% interest. Para po itong utang sa credit card. Habang hindi nyo nasa-settle ang inyong open case sa BIR, tuloy-tuloy ang takbo ng interest month by month. Kaya, as your online tax consultant, ang payo ko, accuracy is your best protection. Huwag nating tipirin ang oras sa pagbibilang ng inventory dahil ang tipid ngayon ay pwedeng maging malaking surcharge at interest bukas. Be wise and be compliant. So, paano ba tayo magsasettle para sa late filing? Kung na-realize po ninyo na nakalimutan ninyong mag-submit ng ating annual inventory list sa deadline, wag po nating intayin na masulatan pa tayo ng compliance officer or mapadalhan po tayo ng letter of authority or LOA. Pwede naman po tayong mag-voluntary compliance. Ang una lang po nating gagawin ay i-prepare po at kompletuhin ang ating mga reports at ilagay po natin ang soft copy sa USB or DVD at saka isubmit ang notarized sworn declaration or Annex D. Pangalawa po ay pumunta tayo sa RDO's office para po pa-computan ng penalty yung ating late submission or late filing po natin. I-present lang natin yung ating report para ma-check po nila at ma-compute po nila yung tamang penalty. After natin magpa-compute ng penalty, mag-fill out naman tayo ng ating payment form, which is ang BIR Form 0605. Ito po yung gagamitin natin para sa pagbabayad. So, dapat yung amount na kinompute ng ating examiner ay mailagay na natin dito sa BIR Form 0605. And after natin mag-fill out ng form, hindi ko lang nailagay dito sa slide, pero dapat ay patatak tayo, magpa-stamp tayo ng late filing stamp sa ating dun sa nag-compute ng ating penalties. Kasi usually po ang mga bangko ay hindi tumatanggap ng late filing na walang tatak ng BIR. So, ang ating pang-apat na step ay ang pagbabayad na. So, pwede lang po tayong magbayad sa ating authorized agent bank. So, kung ang bangko po na gusto nyo pagbayaran hindi naman kasali sa authorized agent bank, hindi po pwedeng magbayad doon. So, alamin po natin ang authorized agent bank ng ating RDO. Pwede rin tayong magbayad sa electronic channels katulad ng Maya, Land Bank Link Biz, etc. Ang GCash po, accredited siya ni BIR pero suspended ito since 2023 so hindi pa po natin ito po pwedeng magamit sa pagbabayad. After po ng payment, i-xerox lang po natin ang ating proof of payment para ma-present po natin sa BIR. At saka po isubmit po natin ito, yung resibo at saka po yung form 0605 along with your USB and Annex D. Para po ay matataka na po ito ng received at hindi na po kayo masulatan. So bakit nga ba kinakailangan na mag-submit tayo nitong annual inventory list? So unang-una, hindi tayo makakakuha ng ating tax clearance kapag hindi tayo kompleto sa pagsasubmit ng inventory list. Pangalawa, if ever na magsasarado na tayo ng ating business, maho-hold po ang processing ng closure dahil kailangan nyo po muna itong maayos at masettle.
At pang-tatlo, pwede po kayong i-audit. I-audit ang inyong books, lahat po ng inyong financial statements dahil po sa hindi natin pagsasubmit. Ang pagpa-file po ng ating inventory list under RMC 8-2023 ay mas madali na ngayon dahil ito ay digital. Pero meron pa rin tayong mga specific gotchas that can lead to penalties if ma-overlook po natin. So reminders lang po sa ating mga taxpayers na required magpasa ng inventory list. Unang-una po ay ang ating nil rule or ang ating no inventory list rule. So kahit na wala po tayong ending inventory or halimbawa ay wala tayong natirang inventory sa tapos ng taon or hindi pa talaga nag-ooperate ang ating business, required pa rin po tayong mag-submit ng report. Maglalagay lang po tayo ng no ending inventory dun po sa ating annex. A, B, or annex C man po ang gamit po ninyo. It is safer pa rin po na mag-submit tayo ng no inventory list report kesa hindi po tayo mag-submit at all. Kasi automatic na ipe-penalize po ni BIR ang failure to file. Next po is consistency is king. So, ang atin pong financial statements at ending inventory ay dapat po magmamatch sa ating balance sheet. Dapat ay naka-align din ang ating cost of goods sold. And kung ikaw ay naka first in first out sa iyong tax return, ang inventory list mo ay dapat mag-reflect ng same na calculation. So, ang pagsuswitch ng method ng hindi po pinapa-approve kay BIR ay isang major red flag. Next po na dapat nating tandaan ay ang proper labeling of media. So sa pagsasubmit natin ng USB or ng ating DVD, dapat po ay meron tayong maayos na label na nakalagay. So dapat clear doon na nakasaad ang ating registered taxpayer name, TIN, at saka ang branch code, RDO number, at ang phrase na nakalagay ay inventory list at kung anong taon po. Next naman po ay wag nating kakalimutan ang ating Annex D. So, hindi po enough na nag-submit tayo ng USB na may lamang soft copy ng reports. Kailangan din po isubmit natin yung ating notarized sworn declaration. So, para din ma-acknowledge ni BIR kasi tatatakan ni BIR yung copy po ninyo ng Annex D. At ito din kasi yung parang proof po ninyo kung ano ang laman. Parang magiging transmittal ito na tama at kung ano po ang laman ng ating USB. So, ang panglima, ano ba yung mga hindi mo dapat isama sa list ng inventory? So, para maging malinis at accurate, tanggalin po natin yung mga items na hindi naman po natin ibinebenta. Tulad po ng office supplies, tulad ng ballpen, packaging tape, printer, paper para sa inyong business po. Ang expenses po na yun kasi ay hindi naman po inventory. Next po ay capital assets. Ang kabilang po dito ay yung mga equipments na ginagamit natin or laptop para po sa ating negosyo. Ito po ay fixed assets, hindi din po ito inventory. So, make sure na hindi nyo po ito mai-include sa ating inventory list report. Ang panghuli po at ang pinaka-importante sa lahat ay ang deadlines at penalties. So, wala namang may gusto na magbayad ng penalties, di ba po? So, lagi nating tatandaan ang deadline for annual inventory list ay within 30 days after the close of your taxable year. So, kung tayo ay naka-calendar year, ang deadline natin ay January 30. Kung naka-fiscal year po tayo, katulad na na-discuss ko kanina, ang bilang po natin ay 30 days after nang napili nating end ng accounting period. So, para naman sa penalty, ayun po, dapat nating tandaan na kapag hindi tayo nag-submit, automatic na magkakaroon tayo ng compromise penalty. To wrap things up, tandaan natin, ang RMC 8-2023 ay nandito para gawing mas simple at mas modern ang ating buhay as taxpayers. Hindi na natin kailangan ng bundok-bundok na papel. Basta may properly labeled USB, accurate annexes, at notarized Annex D, you are good to go.
Compliance is not just about avoiding penalties. It's about having peace of mind para makapag-focus tayo sa pagpapalago ng ating mga negosyo. Maraming salamat po sa inyong oras at sa